dili ka mangawat. The 8th commandment, di ba? Ang ikawalo nga sugo sa Dios naging ito, dili ka mangawat. Wa man ta mangawat, di ba? Wa man ta magkuha kanang steal igsoon, kana bang magkuha kag butang, wa ka mananghid. Wa man ta na, di ba? Di pa ta kuha mananghid gyud ta kung natay kuhaon. Pero sa unsang paagi nga ma-violate nato ning sugo sa Dios, kanang 8th commandment. Tagang paagi igsoon. Naging siya dito sa Malakay. Okay? Naging siya sa Malakay. Usay ang mga tao igsoon mingon siya nga, wherein have we robbed thee? Sa unsang paagi nga magapangawat mi sa Ginoo? Usa ni insulted ni igsoon. Well, verse 8, no? Malachi 3, verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. In what way? It says, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Now, sa unang panahon, ang Israel sa una, doon na sila ginatawag nga first tithe o second tithe. Okay? Ang kanang first tithe, pila man na siya? 10%. Ang second tithe, mo na siyang offering, wala siya maghisgot din yung pila. Pero kinahanglan, sa unang panahon, nag-set aside sila ang 15%. So, 25% ang ilang hatag. Nga sa ilang panahon sa una nga, mura mapobre ang mga tao, pero mauto'y sikrito sa ilang prosperity. Nga naglampo sila. Tungod kay, dili nila kay G sa ilang yata ko 15. Tako kayo. 25. So 25% ang ilang gina-contribute. Nga nung walay kwarta ang balay sa Diyos. Tungod kay, wala na ito ni matuman. Diba? Manang ingon niya, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Muna ikson nga, dahil pag-sweldo, diba na kung sweldo, kaya every 2 weeks siguro ang sweldo, asa mo pa yung sweldo ikson? Isuon ni mas bolsa, o kuha ni mo niya ginasunod, asa pa yung kwarta? Tuwa kay buslot ang bulsa. Kingon sa higay, nga naman ang kwarta, kanang mga easy money, easy go. Nga naman, kay wala nila, wala nila ginasunod ang Ginoo. Basta kingon nila sa higay, kung basahon ni Soon. Okay? Higay, chapter 1. Okay? Ingon din sa Haggai chapter 1. Verse 4. Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Naibuslot ang bulsa. Kaya naman, wala nila ariklaha ang balay sa Diyos. Ang balay sa Diyos, mao ni siya ang balay niya. Nga na ang mga katawhan niya nagtigom. Kanang second tithe igsoon, kwarta na nga pwede nimong gamiton, ipanapang nimo sa mga kabus. Kwarta na nga pwede nimo ipalit ang mga kinahanglanon sa simbahan. Kung na kay mga bisitas pa ni Malay, pwede nimo na nga imong gamiton. Na yung mga tao na nga kwarta, naakay kwarta nga naman, naakay pundo kanunay nga imong gina-save. Pero kung wala ka mag-set aside, wag yung kay kasal. Managingon diya nga wala kwarta. Kaya nga lisod kayo, kay may kwarta nga naman, wala matuman ang sulti sa Biblia. Dito mi sa California, doon ay tiguang nga retired. Okay? Og nangutana siya sa ako, Jonathan, asa nimo ginapadala ang imong ikapulo ug halad? Ingo ang among ikapulo ug halad among ginapadala dito sa Pilipinas. Oh, okay. Ingo niya akong ihatag sa imo ang sunod bulan. Kuan siya retired. So kada bulan na siya madawat sa gobyerno. O niya, sa pagdawat na niya, iya ginang gikahinan o ikapulo o kanang halad.
So gihatag niya sa ako, akong gitanaw ang envelope. Dito ko na challenge sa uy, mas dako pa ni iya kaysa ako. Ingon ko, tiguang pag-imi siya, unya ako, batanon pa, dako pa ang iyang ginahatag kaysa akong ginahatag. Ingon ko, di ni siya pwede. Busa akong pareha sa iya. Busa ison, kung buhat ng din ato ning sundo ang suot sa Dios naagoy kalanon kanunay sa iyang simbahan di na si mo kay sulti na sa Ginoo dinhi nga kung ato na ning buhaton igsoon ingon na dinhi bring ye all the tithes into the storehouse that there be me meat in mine house daay kalanon and prove me now herewith said the Lord of hosts and I will not if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Wala na kay masudlan, wala na dapit nga mabutangan nga tungod sa kadaghang panalangin. Tungod sa kadaghang panalangin. Unya usa pa, I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in field, saith the Lord. So panalanginan pa niya iso ng imong mga yuta. So matingala ka nga daghang ulod niya akong kamatis. Daghang mga pangaon sa mga okra, talong. Wa kay rin basig mo hinungdan eh. Pero kung magpatinamanan ta sa Dios, naagyo panalangin nga ato makita. Balik na sa atong topic ison. Nag-ingon siya din sa Great Controversy 488, no? Those who would share the benefits of the Savior's mediation should permit nothing to interfere with their duty to perfect holiness in the fear of God. So kung gusto ta igsoon nga maka-benefit ta sa trabaho ni Kristo dito sa most holy place, doon na tayo angay nga pagabuhaton. Unsa may angay natin pagabuhaton? Ingon niya ito, kung mabasa ninyo diya, the precious hours, instead of being given to pleasure, to display, or to gain seeking, should be devoted to an earnest, prayerful study of the Word of Truth. Ang kanang time daw na sa ato na siyang gamiton sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos. Dili kay daghang kang panahon ang imong ginabuhat niyo, tuwara ka dito nagluling hayaw. Oh, di na igsoon. Kay kung mo na imong ginabuhat, allow it. Allow it. See? The precious hours, instead of being given to pleasure, should be devoted to an earnest, prayerful study of the Word of Truth. Naging siya din the subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need a knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith, which is essential at this time, or to occupy the position which God designs them to fill. Importante so nga masabtan nimo ang trabaho ni Kristo dito sa sanctuary sa langit. Unsa may ang ginahimo dito? Kinahanglan masabtan nimo di kay kung di ka kasabot, alao tigsoon. Alao. Nag-ingon siya din Hickson sa Great Controversy 489, we are now living in that great day of atonement. Sulim Hickson. Sa unang panahon, sa diha nga ang high priest, kita may high priest sa una, sa panahon ni Moses. Who was the great high priest? Aaron. Si Aaron. Di ba? Kung muadto gani si Aaron sa most holy place, ang mga Israel sa una, o sa ilang ginabuhat sa gawas. Puasa. Fasting. Sayo pa may isuot, sa ilang ginabuhat sa gawas, nagpuasa sila. Wala sila magtrabaho, kundi nag-undang sila sa trabaho, nagpuasa, walay kaon, walay ino, walay gainom ng tubig, nagpuasa din sila whole day. Ang ilang pagpuasa, aron na gyud nga mapasaylo ang ilang masama. Sa unang panahon na, usa ka adlaw isuon nagpuasa ang katawhan sa Dios. Now karon, we are now living in the great day of atonement. Kinahanglan ba nato nga magpuasa ta? Yeah, magpuasa ta. Kanos ang nagsugod igsoon ang kining day of atonement?
October 22, 1844. Dito si Kristo ni sulod sa most holy place. So, gikan sa 1844 ison, kinahanglan nga magpuasa ta. Munang gingon ni Ellen G. White nga fasting, the true fasting is abstinence from all stimulating kind of food. Muna ison nga kining atong pagka-health reformer, di ba kita mo tag-health reform message, di ba? Nga ang atong diet, kami sa Amerika sa una, pag abot 1984, abot ko sa Amerika, grabe ang pagkaon. Daghang mga tao ito nangamatay tungkol sa pagkaon lang. Dinhi siguro sa Pilipinas, ang mga tao nangamatay kay may kaon, no? Pero dito ang mga tao mangamatay tungkol sa kaabundang pagkaon. Pero kung wa ka po diksoon, wa ka magbantay sa imong pagkaon, alaw ko. Busa, nagpasalamat ko sa Ginoo nga amon ni siyang na-encounter kining nga mensahe. In the 90s, dito namon hibaluan ang kining health message, health reform message. Amo na nga, wala may magkasayod ka, uy, mao din ni ang angay sa pagkakanon. Kay kita ison, paingon man tayo sa langit. Wala naman tayo, wala na pagluto dito. Ang atong kauno dito sa mga prutas lang. Di ba, ang kahoy, the tree of life, ang kahoy sa kinabuhi, mamunga siya o kapila? Every month. 12 kinds every month. 12 manner of fruits. Di ba? Dusi ka klaseng prutas ito. Naso na pa'y durian siguro dito. Na'y marang, na'y lansunis. Complete. Na'y apple, na'y grapes. So, tanang mga prutas tuan na dito sa kahoy. So, kinahanglan igsoon nga conscious ta sa atong ginahimo din sa kalibutan. Nga naman, we are now living in the great day of atonement. Unya, maupita na nga sa nadawat namo ning mensahe, nasayra na mo igsoon nga kining atong kaluwasan, kining pagka-health reformer, konektado ni sa atong kaluwasan. Okay? Ako ning i-share sa inyo. Kung nakita ni Ellen White sa iyang pananawon, katong mga tao naglakaw dito sa narrow path, basahon ni sa early writing zone, nga katong mga tao nga nanggawas sa mga protestante sa una, sa 1844. Tadiya nga gideclare nila ang mga protestante, gidenounce nila Babylon Poland. 50,000 ang nanggawas sa mga protestante. 50,000. O sa diya nga niabot ang disappointment, 50 lang yun ang nagpabilin. Okay? Ingon dito ni Ellen White nga kung katong 50,000, kung nagpabilin na gid sila sa mensahe, wala sila mubiya, si Kristo mubalik na. 2 years after that, si Kristo mubalik na. Pero tungod lang yun sa ilang pagka-disappointed sila kaayo. Mao na igsoon nga nadugay ang iyong pagbalik. Unya, gingon dito sa early writings, sa din naglakaw sila sa narrow path, si Christ daw, He raises His glorious right arm. Ano sa man itong glorious right arm? Mo ito siya ang health message. Daghang mga tao nag-embrace sa health message. Mo ito niya. O doon na pa yung mga tao isuon nga, na-discourage sila. O silang unahon na nga, di man siguro na tama niya. 600 ka mga tao, adults, no? Without counting the women and the children, na nanggawa sa Ehipto, 600,000. Pila na katao ang nakasunod sa Kanaan? Duha lang. Kung sa pahinong dali doon. Appetite. Tungod sa ilang pagka-gahi sa ulo. Siging complain. More. No? Gitagaan sila ang pagkaon sa langit. Mana, pero sa ilang himo. Sumo na yung pagkaon eh. Sige lang tao prutas, sige lang tao utan. Kinala na po tayo bulan, na po tayo, ginamos. Kung sa nitabo nila doon, pandan sila nga